O mga kababayan, eto na. Eto na ang tinutukoy ni Ben Tulfo mga kababayan na paepal. Grandstanding. Puro ngaw-ngaw dahil mga kababayan, etong kapatid niya na si Raffy Tulfo mga kababayan, abay sinigawan si Senator Marcoleta. Wow, ang chairman ng Blue Ribbon Committee mga kababayan. At ang sabi niya, maging patas ka naman. Oh, dahil kapag siya daw ang nagtanong dati mga kababayan, last hearing, inilimitahan daw siya sa 2 tanong. At 2 minutes lang mga kababayan. Pero ngayon daw mga kababayan, si Senator Bato, 1 up to sawa sa tanungan mga kababayan. Sabi ni Tulfo, magipatas ka naman. Oh, Ben Tulfo. Di ba inaway din ni Ben Tulfo sa Senator Marcoleta mga kababayan? Ngayon, si Raffy naman ang nanigaw kay Marcoleta. Ito ba ang grandstanding, Ben Tulfo? Mukha nga. Panoorin niyo po ha. Tusawa. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 tusawa. Last hearing yun Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, maging fair ha, maging fair ka. 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Nanigaw na mga kababayan, no? Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. No? Inawat mga kababayan ng Sergeant at Arms. Ganyan ang mga Tulfo mga kababayan. Yan ang grandstanding, Ben Tulfo. Kapatid mo mismo, iskandalo. Sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15. Kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Last time yun 2 minutes mga kababayan. Ngayon 5 minutes. Napasarap kasi mga kababayan ang tanungan ni Bato dahil malapit niyang mga kababayan matumbok yung talagang kanyang punto. Gusto ni Tulfo mga kababayan, stop. Dati 2 minutes lang, ngayon 5 minutes. Lahat kayo 5 minutes, tulpok. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Chairman, I made the motion, Mr. Chairman. Ayan na naman si Virus. Ayan mga kababayan, pinagtutulungan nila si Marcoleta talaga. Motion, Mr. Chair. I second the motion. Kasi tapusin muna natin yung bitin na kasi hindi tayo nabibitin kasi mga kababayan pero Madam Kowa Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure na. Paano nakalusot sa COA? Sige, palusot pa more. Wala po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit Yes, Ito nangyari, paano ghost nakalusot? project Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirma nyo, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident auditor. Anong gagawin ng COA? Wala. Nga lang po. Kaya paano nga nakalusot sa post-audit? Ano nga yung post-audit? In your charter, magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Wala na this, isa. alin ang aakma doon sa performance ng contract? Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, wala nga compliance Paano mga kababayan Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila. Sino yung mga auditors nyo? Sige. Sinong in charge doon? Hulihin na mga kababayan on the spot. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9180. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you?
Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sandali lang. Oo, uminit na ang ulo ni Marcoleta ha dahil wala sinigawan ni Tulfo mga kababayan. Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman. Kasi nga kung... To subpoena, Mr. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said they if that will finish it help us, today. okay. Any second? Yeah, it was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Chair, sir, kasi yung Magagalit na naman niya si Tulfo ba minutes to? ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Oo, sige. Ayan. Gagalit na naman si Tulfo mga kababayan. May- Wala, hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tulfo. Senator Tulfo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi sabi ng, Mr. Chair, sabi ng kuwa. Epal talaga to sa Teka muna, Hintuberos, with no? the permission of Senator Tulfo. Okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya De La lang, ang Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayo hindi. ba? Hindi ho, Marami naghihintay kayo naman po last ako. na daw, last. Tinatanong Oh, ko last. ang sequence. And then, Salita niyo na. and then Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos si... wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Back out na si Amy. Yeah. Sandali lang, ikaw lang po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, Sige, Bato, go. this representation is part Ayan, of the- sumingit. Ay, nako. Shut up kayo muna, Okay. be. Priority, We find priority, out. priority. Okay. The list of... Last question, Ang gulo. then Senator Risa. Sige na, si sige na, Senator go na. Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed. Bilisan mo, Proceed. Bato, bilisan mo. Ma'am Kuwa, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para Sir, for makapag-file ng kaso. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to CUA Annual Audit Report 2023, 2023 ito. It was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion Billion. were declared as 100% complete. On the report on publicized government programs, projects, and activities, and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng CUA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong pa yan, ha? mga 2023 na mga problema, Hinayaan. wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Ayun, kinorek mga kababayan. Ibig sabihin, parang Iba naman po, inabsuelto. nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. Ay, nako, palusot. Meaning, wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Absuelto. Naayos nila ito lahat. Kasi Naareglo. 5.716 billion pesos na projects. Sabi maraming deficiencies. Tapos Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Wala. Itatanong ko po kasi, Your hindi Honor, alam. consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga pinailan po para po dyan. Salamat Opo. ma'am. Thank you Thank po, you Your very much. Honor. Mr. Chair, I'm done. Thank you. Maraming salamat. Senator Risa. I-backtrack natin ito si Bato mga kababayan ha. Ito kasi ang umpisa niyan mga kababayan. Senator Bato, pasok. Kasi within a span of 3 years, 5.022 billion. Pag didetalyahin natin yan, baka mamaya may lalabas dyan na more than 300. I'm just cautioning you. Kasi pag ang ginawa mo, binrecap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Pinauusapan dyan mga kababayan yung kontrata.
parang sinap-chop nila mga kababayan para pumasok doon sa mga guidelines. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o in-split mo yung contract, then you were able to circumvent the law. So, you have to be very careful. Baka sinasabi mo, per contract. Oo nga, pero in-split ninyo because malalaman po namin yun eh. In the end, you will be confronted with the reality na nagsinungaling po kayo dito. Kaya sinasabi namin kanina pa, yung totohanan lang. So, wala kayong in-split na contract? Wala po, Your Honor. O, sige, tingnan natin. Senator Yeah, Mr. Chair, according to records, ma'am, you have 58 flood control projects. Ang dami, no? Totaling to 5.022 billion. So, siguruhin po ninyo na out of the 58, walang lampas sa 300 on. Otherwise, 58 flood control projects. Dali lang. Imposible, Mr. Chairman, imposible. 5 billion, 5 billion divided by 58. Oh. Let me help you. Sige, si Bonoan ang tanungin mo, 15 times 7. 2024, ilan po ang Bonoan, 15 times 7, flood 55. control projects ninyo? 2024, last year. Si Bak na si Bonoan, no? I'm not aware po sa numbers, but since 20... Hindi Under po kita oath ka, matutulungan iha. kung hindi nyo alam. Under oath ka, ha? O, mga kababayan, tingnan nyo ang kanilang ulam, ha? Steak. Pera natin yan, ha? Steak ba yan? Mukhang steak, mga kababayan. Tapos mayroon pang, chicken fillet. Wow. 2024, ilan po yung projects ninyo? Lahat? Sige! Flood control projects po from 2022 to 2024. Hindi nga 2024 lang para sandali lang tayo. I cannot recall for... O ngayon, 2025, ilan ang pinoprosecute ninyong flood control projects? Sa ngayon pong 2025, wala pong na-award Wala kayong project ngayon. sa flood control, Your Honor. 2024, hindi Meron. na ma-recall. Yes, what I prepared is only from 2022 to 2025 that we have 58 flood control projects po, Your Honor. Were you able to execute several projects at the same time? Halimbawa, sa isang taon, 10 ang inyong ginagawa. Pwede ba yun? Yes po, Your Honor. Okay. Wow. Sabihin na lang natin 10 ang projects nyo in 2024. Ilan pong technical people ang hawak ninyo to dedicate them sa 10 projects which you are executing all at the same time? We have several people po. I'm not technical talking people. about several people. I'm talking about Ilan? technical people and technical equipment. Each project must have dedicated. Yan ang problema, Personnel. mga kababayan. Oh, Project A, dahil for example, meron kang Ano? 5 na engineers. kukunin nila lahat ng project and then kulang sila sa tauhan at equipment kaya't matagal natatapos ang proyekto. Yan, iba-iba ang katungkulan yan. Hindi mo pwedeng gamitin yon sa ibang project. O 10 yun. Sabi kanina, inamin mo, there are 10 simultaneous projects being undertaken by your company. Tingnan Ang ibig natin, mo ha, sabihin kung kung kasya, 5 ha? tao yun. Sapat. Meron kang 50 engineers? May organizational chart po na nakalagay doon. Madam, I'm not talking of the organizational structure. We're talking about your ability to execute 10 projects at the same time. Lalong-lalo na, yung iba nasa Mindanao, yung iba nasa Cebu, yung iba nasa Baguio, isa sa Batangas. You cannot do... Yun pala issue, mga kababayan, no? Dahil ang issue dyan sa ilan, gamit ang kanilang lisensya, mga kababayan, para sa project, para makuha lang nila. Kikita sila at the same time, yung nag-aarkila sa kanilang mga kababayan lisensya, kikita din, and then magsasubcontract. Ayun. Wala nang naiwan, mga kababayan, sa original na proyekto. Do that. Otherwise, magsisinungaling ka dito. Kasi malalaman po liar natin na ito. naman. Kaya ganito yung pagtatanong namin para makita natin. Kasi kapag sinabi mong you can execute 10 projects in 1 year, kailangan mong magkaroon at the very least 50 engineers. Kasi ang gagawin ninyo, yung nakadedicate sa Project A, yun din ang Project B, Project C. Hindi po pwede yun. Sa kontrata po at sa batas, hindi pwede yun. So kung meron kang 100 engineers sa pool mo, babayaran mo lang ba ng 100,000 ng isang... You will have an overhead of about 10 million per month. Hindi kakayanin ng isang kumpanya yun. So lilitaw po at lilitaw. Yun po yung tinatanong ni Senator Bato. Sir, continue. Mr. Chair, 58 within 3 years. So hindi lang 10 yan kung divided by 3 yung 58. 3 years. Example. Thank you.
10 example lang, sasabit ka na eh. Yeah, thank you, Mr. Chair. With the So more than- indulgence of the gentleman from Davao, Mr. Chair, may we invite the Government Procurement Policy Board or GPBB? Kasi po, Mr. Chair, dito po sa listahan Isa na pa to, oh. Isa pa tong pabida ng mga kababayan. hawak ko rito, isa si MG Epal din. Samidan Construction na sinasabi sa GPBB ay may Akala natin, no, ito yung matino na Tulfo, no? Yun pala mga kababayan, nilamon na rin ng sistemang tambaluslusan. poor, unsatisfactory CPS rating. Yan po ang sabi at ilan pa mga kumpanya rito. So can we invite them? Kasi ang tanong po, na blacklist na pala ito kasi ang sinasabi po dito, ang guidelines po ng GPBB, pag ikaw may unsatisfactory na performance or poor CPS rating, dapat ikaw ay not allowed anymore to join and receive flood control projects. So may we invite this board para magpaliwanag. Kasi kasama po si Samidan dun, sir, na sinasabi na had poor, unsatisfactory CPS rating at iba pang kumpanya, Equiparco, kasama din po. Tiki, Alertiki, Hightone, Road Edge, Sunwest, Legacy, EGB Construction. Ito po Sino pa? kailangan ho siguro may magpaliwanag dito bakit pinapayagan na makatanggap ng flood control projects when in fact they were already deemed yung kanilang proyekto unsatisfactory, Mr. Chair. At bakit nakakuha pa rito ng proyekto mula sa DPWH, Mr. Chair? So may we invite the GPBB to join us on the next hearing, Mr. Chair. Yes, Mr. Senator. And before we continue, let me acknowledge Senator Mark Villar's presence. Tahimik lang. Continue, Senator Bato. Yes, You last still, question, Mr. Chair. Last question. You still have 1 minute. Yeah. 1 minute na lang, magagalit si Tulfo Dito niyan. bang COA? Sinong COA representative? Oh, Yes, ma'am. This is on ghost projects already paid. multo. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said Turuan na mga kababayan, turuan na. contractors found guilty of under-declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost flood control projects, which the government had fully paid for Fully and paid. declared as completed, but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Malinaw na sa BIR report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit at bakit hindi Post-audit. agad nakikita bago ma-release ang final payment? Can you respond to that, Mr. Chair? COA. Your Ito na Honor, mga kababayan. the audit team or the audit teams Anong role ng COA dito mga kababayan sa lumaganap ng under korupsyon? the DPWH has already issued notices of disallowances based on the absence Hanggang or notice lang? non-submission of the disbursement vouchers, and doon din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. Yun nga. Itong mga project na ito nga, na verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So ano nga ang papel ng COA dito? Hindi ninyo ito nakita. Sabi mo, granting na post-audit ginawa ninyo. Yes. Pero ito fully paid na eh. Yes, So Your we Honor. presume na Yes, nagkandak na kayo ng post-audit dito. Meron na po, Your Honor, hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinubmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Bato? I'm not satisfied, Mr. If Chair. I may, I'm not satisfied. Imposible walang ang COA niyan mga kababayan Walang role. Bakit nakakalusot ang mga po, ghost Your project? Honor, for... Ang tinatanong niya po, Madam, Yes po. Inaareglo kasi paano niyan mga niyo kababayan. inaudit yung ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman, kahit several... Ang ibig niyong sabihin, Regardless, wala kayong on-site na inspection. Kahit ano pang dokumento niyan mga kababayan, kung sa on-site inspection,
Walang proyekto. Nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa dokumento? Ay, hindi po, Your Honor. Kaya nga po, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Disallowance lang. Mag-issue kayo ng warrant of arrest. Hindi Kayo, po. mahirap, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of disallowance Notice. Klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, Your Honor. Yung hindi po kasi pag-submit ng account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable Bakit na hindi nag-submit nakakasuhan? doon sa... Hindi, wag mo muna akong Opo. huwag mo akong dalhin doon sa mga papel yan, Opo. mga disbursement na yan. Kung mag-post audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project. Yes, po. O ngayon, hindi nyo nakita. Hanggang kuan lang kayo? Hanggang disallowance lang kayo? O hindi nyo nakita. O ano ngayon? So, hindi ba papilin nyo yan as commission on audit na mag-file lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang Ay, po susunod ng kailan? Naubos na ang Hanggang pera ng hindi gobyerno ito. makausad. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Oo. Tapos susunod pa. I am so, alam mo, yung mga tao na nanonood sa atin, sabihin nila, kaya pala naglipana yung ghost projects dahil yung COA. mabagal kumilos. Hindi po, Your Hindi. Honor. Gusto Wow, ko lang po ayaw iklaro umamin. na yun pong sinasabi nating Ghost Project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong August po na unang hearing natin. Kailan ninyo mapapailan na kaso ito? Because the people are impatient. The people are impatient with all this corruption na Yes, nangyari. Your Honor. Kailan nyo ipapile? Can you give us a... Ganito po siya, definite Your Honor. answer? Opo. Ganito po siya. Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit. Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa audit highlights, alam mo, yung Yes, Your Honor. mga tao Opo. nakikinig sa atin Yes ngayon, po. hindi pasok Nakikinig sa sa mga utak nila pambobola. yung special, regular audit or what. Yes po. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating Kaya, what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month. Opo. Mapailan nyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, Ngayon lang mga kababayan, sa katagal-tagal ha, kung hindi nag-hearing, hindi magpa-file ng kaso itong COA. sino ang pwede nyong papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair. So this month, Interjection, Mr. Chair. Sir, excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, Oh, ayan na. 3, 4, 5. And then Ayan by na. 2 o'clock, Galit na. tayo. Ito na mga kababayan, ay kinagalit ni Tulfo. So, adjourn. So, As a matter of paano fact, your pa 5 natin minutes, sir, is Malapit lang ma-corner mga kababayan ang COA. In-stop ni Tulfo. finished already. Okay. thank you. But Thank you, may Mr. I interject with the indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman? If I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to COA reports, Mr. Chairman, if I may. Just a few queries, Mr. Chair. Queries Yeah. na. Hahaba na Yes, naman Mr. yan. Chairman, because, Lalong I magagalit heard, kasi because I'm Tulfo. sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni-raise ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo, matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today because he's finalizing it today. Am I correct? Hindi sumipot mga kababayan ang chair ng COA. Ano yan? Parang last minute na nagkakandara pa. Ma'am? Your Honor, opo. Yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas, ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the significant or yung key takeaways po doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable, at saka yung mga gathered po na evidence, ang lalamanin po ng ating highlights. Kailangan po ng due process, sir. Kailangan po Wow, due munang process yan mga kababayan.
gas-gas na palusot mga kababayan ng due process. And then, ang nangyayari, pinapalusot. Pinapaareglo mga kababayan. Receive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand, okay? Yung ghost project, kailangan pa rin talagang, sige, sabit yung documents for due process. Ayan na wala na nga. Pagdating sa dokumento mga kababayan, ang linis. Pero walang trabaho. So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully move that we subpoena itong binabanggit ng ating guest from COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon Committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents as soon as they are submitted to COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, Ayan na. Mr. Chair, excuse me. Galit Mr. na. Chair, because the last time... Para lang si Paduano, no? Nare-recall natin mga kababayan nangyari sa Kongreso. Mr. Chair. Of the... Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, naalala tuloy ni Marcoleta mga kababayan si Paduano, inaaway siya. Ngayon mga kababayan, ang bagong Paduano ay si si Rafi Tulfo at saka si Ping Lacson. because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, By you? kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag Fair! sabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. You're not being fair! Nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, Nanduduro na! pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Be fair! Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang Hindi plenary. kasi nakaka-grandstanding si Tulfo mga kababayan. Hindi siya nakakaporma dyan. Hindi at pinapaporma ni exactly Marcoleta 2:15. Kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ano kaya yung sabi ni Tulfo mga kababayan, di ba? Wala pa. So, imbestigahan niyo po yun. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at saka Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government. Kasi I'm sure Hilain, galing sa korupsyon yun. Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian. Ito pala ang kanyang gusto mga kababayan. Yung mga sasakyan, hilain. Casino pa. Monitor niyo yun. Okay? Now, next. Iloilo City Mayor Raisa Treña said flood control projects in Iloilo under St. Timothy and Alpha and Omega are non-functional, which caused flooding. Masaya na siya mga kababayan dahil, andito na sa akin talaga ang mikropono at kamera. 560 million. So, natatalbogan ni Marcoleta mga kababayan Dahil etong typical mga kababayan na walang mangyayari. Di ba? PCSO, Tulfo, investigasyon mo. Kaya hindi ka nabibigyan ng mikropono dahil puro ngak-ngak. Walang mangyayari. Dito tayo in terms of warranty, DPWH. Kumusta na ang PCSO pala, no? Yung 400 plus? Jackpot winner, mga kababayan? Loan dator? Well, dapat magkaroon tayo ng idea by now. Alam niyo naman po, magkakaroon tayo ng hearing ganito. Dapat inimbestigan niyo lahat ng mga project na questionable. Ito, lumabas sa media to, na-question ni Mayor Treñas. So, go and investigate this. Okay. Now, dalawa na lang. Boring. Paano tayo nakakabawi doon sa mga proyekto na mga ghost projects or yung mga delayed? Di ba meron yung tinatawag na performance bond? So, meron din pong retention money na marirelease kung hindi pa nakukumpleto yung project. Now, kung hindi pa nakumpleto ang project dahil delayed, di ba may tinatawag na liquidated damages? Magkano na po nasingil doon sa mga liquidated damages and give me a list of those projects na matagal ng delayed o yung iba pa ghost na... Bakit ganyan ang kanyang mga kababayan? Itsura? Dapat yan, 1
1/10 of 1% per day. So kung yung project ay delayed na for 1 year, just imagine, that's hundreds of millions na kung pag-ipunin po natin. Tango lang siya, oh. Yun po ay kukunin natin ng datos sa mga Parang si Stella Kimbo, no? Apply po sila ng liquidated damages sa mga delayed projects, Your Okay, 103 contractors. Dumidila din. Ko na to noon, hindi nyo ako nasagot kasi minadali ako noon. 103 contractors. Oh. Huwag nyo kasi madaliin. Blacklisted. Okay, out of this Hindi ka kasi marunong dumiskarte eh. 103 Diskarte lang yan, Tulfo. blacklisted. Dahil nga hindi maganda Dinadaan sa sigaw, mga kababayan, at galit, trabaho, no? substandard and ghost projects. Bakit isa lang ang flood control projects doon? Out of 103. At ngayon, pinag-uusapan natin sabog-sabog na napakarami pala mga flood control Hindi projects. na ikaw ang star of the show, Tulfo. Nangyari sa ating bansa. And yet, sa 103 na na-flag down ng DPWH, isa lang bukod tangi ang may kinalaman sa flood control. Why? Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po masasagot. Wala po. No, I asked this question before. Then, dapat nasagot yun na by now. Kasi, tinanong ko na dapat prepared na kayo. 103, tapos isa lang ang flood control. Parang naglulukan tayo rito. Grand standing daw, epal ka lang daw, sabi ni Ben Next Tulfo. time, pwedeng, siguro, Mr. Chair, obligahin natin mga ito na pag susunod na hearing, Bakit i-provide niyo sa nanghihina amin ka ang na? reason kung bakit sa 103, isa lang Matamlay na siya, mga flood control kababayan. project na ano nyo? High blood na siya. Down. I-flag ko po sa Director ng Procurement Service, Your Chair. Sino siguro sa DPWH in charge of that? Maybe you have to research and ask. Procurement Service po yung ng Central Office po yung in charge. Siguro pagre-recommend, of course, implementing office po ang makakaalam niyan kung sila ay kailangan i-blacklist o delay sila. Kaya nga, kung kailan nila i-blacklist, so kailan i-blacklist, kaya nga 103 got blacklisted. But unfortunately, out of the 103, only one was involved in flood control project. So ano nangyari doon sa iba? Na pinag-uusapan natin ngayon by the hundreds na. Ay, walang patutunguhan yung mga tanong ni Tulfo, mga kababayan. O, anong masasabi nyo dito sa paninigaw at pang-aaway ni Raffy Tulfo kay Senator Marcoleta? Post your comments below.